Sa isang payapang umaga sa Barangay Santa Lucia, isang lugar na kilala sa katahimikan, kapitbahayang magkakakilala at pamilyang magkakakapit-bisig, bigla itong yumanig sa isang trahedyang hindi nila inakala. Sa bahay na ito, na dati puno ng tawanan at mga pangarap, natagpuan ng isang bangkay ang katawan ng isang ina, asawa at kapatid. Sa likod ng mga pader na ito, isang madilim na lihim ang sumabog at ngayon, susubukan nating buuin ang bawat piraso ng katotohanan. Bandang 10:00 ng umaga, nag-aalala na si Liza, ang nakababatang kapatid ni Maria. Hindi ito ang tipikal na umaga para sa kanila dahil si Maria, nakilala sa pagiging maaga gumising at maagap sa gawaing bahay, ay hindi sumasagot. Ang 5 minutong pagkalabog sa pinto ay nauwi sa isang nakakasakal na katahimikan. At sa pagbukas ng pinto ng kwarto, isang malagim na eksena ang bumungad sa kanya. Sa pagdating ng Soko team, mabilis nilang sinuri ang bawat sulok ng sala, kusina at kwarto. Ang isang bahay na minsang tahimik ngayon ay puno ng lente at metro. Ngunit kakaiba ang kanilang natuklasan. Walang sapilitang pasok, walang sirang bintana o pintuan, at tila ang krimen ay ginawa ng taong kilala ang loob at labas ng tahanan. Ang tanong, sino ang sumubok magtago ng katotohanan? Isa-isang tinanong ng mga investigador ang mga kapitbahay. Lahat sila may iba't ibang kwento ngunit may iisang sagot. Walang nakitang kakaiba. Mga alas 8, namin nadunggan na lagubok. Wala lang po na mo tagda. Kay basig, nagkuhan pa sila mga gamit ba? Wala mo pinakita nga sila ng gawas. Di lang lagi siya. Ang tanging palatandaan lamang ay ang mahinang pagbagsak na narinig bandang 8:00 ng umaga. Kung iyon nga ba ang sandaling bumagsak ang biktima o kung iyon ay bahagi lamang ng isang mas malalim na krimen, yan ang dapat matukoy ng mga investigador. Pagdating ni Ben, ang asawa ng biktima, ramdam ang mabigat na emosyon ngunit may kakaiba. Sa gitna ng kaguluhan, tila hindi niya maipaliwanag ang galaw ng kanyang mga mata. Hindi malaman kung takot, pagkabigla o may tinatago. Habang sinisiyasat ang kanyang mga pahayag, tila ba bawat sagot ay maayos na pagkakasabi parang pinag-isipan. Ngunit sa investigasyon, ang pagiging sobrang maayos ay maaaring senyales ng mas malalim na misteryo. Sa pagsilip sa huling gabi ni Maria, unti-unting binubuo ng investigasyon ang orasan ng pangyayari. Ngunit lumalabas na walang nakakakita kay Ben nang sinasabi niyang umalis siya ng bahay. At sa ganitong mga pagkakataon, ang teknolohiya ang nagiging mata ng katotohanan. Isang CCTV ang magpapakita ng isang anino ng taong pumasok sa bahay bago ang oras ng pagkakadiskubre ng katawan. Sa CCTV na nasa tapat lamang ng bahay, isang figura ang pumasok sa loob. Hindi malinaw ang mukha, ngunit malinaw ang porma, ang lakad at ang oras. 7:45 ng umaga malapit sa oras nang marinig ang pagbagsak. Lumalakas ang hinala na ang taong ito ang may alam sa nangyari. Si Marvin, ang taong malapit sa pamilya, tumulong kasama sa bahay sa araw-araw. Ngunit ngayong araw, siya ang nasa gitna ng mga mata ng investigasyon. Kanyang pahayag ay puno ng kaba. Ang kanyang katahimikan ay tila ba may halong takot. Ngunit ang CCTV ay hindi nagsisinungaling. Sa loob ng interrogation room, wala nang takasan. Dito sinusukat ang tibay ng loob at dito lumalabas ang tunay na kulay ng isang tao. Sa bawat salitang binibitawan ni Marvin, paiba-iba, palipat-lipat, sa bawat tanong ni SPO1 Mendoza, lalong naninikip ang sitwasyon. At habang lumalabas ang mga ebidensya, tila ba unti-unting nararamdaman ni Marvin ang bigat ng katotohanan. Sa huli, ang binuo niyang kwento
at unti-unti nang nabubuwag. Ayon sa salaysay ni Marvin, ang pagtatalo nila ni Maria ay nagsimula sa isang akusasyon ng nawawalang pera. Ko. Ba't kulang to? 500? Nangyari? Kailangan kita kagwarta? Ako may pangataan Sigawan, ang pagtataas ng boses at ang mabilis na pag-init ng ulo, lahat ay nauwi sa isang ulat. Wala ko balo. Sukulay ka! Mawabi. Tanaw mo na kung bag? Nanong abli man na? Triga uban, tas inanay lang. Ibitril ko ninyo. Grabe! Kapalalbaho ko Dulot ng pagbagsak ng biktima. Ngunit ang pagkatumba ay hindi ang ikinamatay ni Maria. Dahil may pangalawang sugat, isang tama na nagmula sa matigas na bagay. Isang desisyong ginawa dahil sa takot. Isang desisyong nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Ang karagdagang pagsusuri ng Soko ang nagbigay ng bagong direksyon sa kaso. Dalawa ang tama sa ulo. Dalawa ang dahilan ng pagkawala ng buhay. At sa ikalawang tama, nakikita ang intensyon. Ito ang nagpabago sa bigat ng kaso mula sa aksidente patungo sa sinadyang pagpaslang. Nang harapin muli ng mga investigador si Marvin, hindi na nito nakayanan ang bigat ng ebidensya. Ang panginginig ng boses, ang mga luhang ayaw bumagsak. Sa wakas bumigay ang kanyang depensa. Inamin niya ang krimen at ang pagpukpok na nagpahinto sa buhay ni Maria. Sa huli, ang batas ay umusad. Ang mga ebidensya ay nagtugma. Ang katotohanan ay lumabas. At ang salarin naharap sa kanyang kasalanan. Sa pagkakaaresto ni Marvin de la Cruz, muling napatunayan na sa anumang oras, sa anumang lugar, ang hustisya ay lalabas. Dahil ang katotohanan, gaano man itago, ay laging may paraan para lumutang.